ang mga bunga ng patience ni Thomas Goodwin. Sa session na ito, tatalakayin natin ang ikatlong sangay kung paano ginagawang ganap ng Diyos ang patience. Paano pinagiging ganap ng Diyos ang patience? Sa pamamagitan ng kaniyang positibong bunga o the fruits of patience. Ang mga ito ay tinawag ng apostle na peaceable, quiet fruits of righteousness na ibinubunga ng chastening pagkatapos mong pagdaanan ito ayon sa Hebrews 12. At ang bunga nito ay ang patience na natutunan mula sa mga afflictions na ito. Ang mga bungang ito ay unang bunga, contentment, ikalawang bunga, self-sufficiency, 3, at ikatlong bunga, unang bunga, contentment. Ang patience ay nagpapalago ng contentment, isang banal na contentment, at ito ay nagdadagdag ng pagiging ganap sa iba pang mga naunang bunga ng biyayang ito. Sabi ni Paul sa Philippians 4:11-12, I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. At natutunan niya ito tulad ng pagkatuto ni Christ ng kanyang obedience sa pamamagitan ng sufferings at sa kanyang pagdaan sa napakaraming klase ng kalagayan. Ang isang tao ay maaring maging content kahit hindi siya lubos na nasisiyahan. Kapag inaayos ng Diyos ang kalagayan ng isang tao ayon sa kaniyang kagustuhan, doon siya nasisiyahan. Gaya ng sinasabi sa Psalm 14, whose belly you fill with thy hidden treasure. Pero ang contentment ay iba. Hindi ito ang pagkakaroon ng kalagayan ayon sa gusto ko, kundi ang pagkakaroon ng kaloobang tumanggap ng kung anong kalagayan ang ibinigay sa akin, at doon ako nagkakaroon ng kasiyahan na katulad ng sa isang taong may napakalaking yaman. Sapagkat, sabi ni Christ, ang tunay na comfort of life ay hindi nakabase sa abundance. Totoo, pipiliin ng isang tao, gaya ng sinasabi ng apostol, na magkaroon ng masaganang kalagayan. Ngunit pinapayuko ng patience ang kaniyang pag-iisip upang tanggapin na ang kaniyang kasalukuyang kalagayan ay ang pinakamainam para sa kaniya, sapagkat ito ay pinagkaloob sa kaniya ayon sa judgment at wisdom ng Diyos. Kaya niya iayon ang kaniyang kalooban sa kalooban ng Diyos at siya ay nagiging content. Ito ang ikalawang bunga, self-sufficiency. Ang ikalawang bunga ng patience ay ang self-sufficiency. Ito mismo ang salita sa 1 Timothy 6:6. But godliness with contentment is great gain. Ngunit ang salitang contentment ay hindi ganap na nakapaghayag ng ibig sabihin nito. Ito ay higit pa, ang tinutukoy nito ay self-sufficiency. Sa 2 Corinthians 9:8, ginagamit muli ang parehong ideya. Ang salitang Griego ay naglalaman ng self at sufficiency. Ibig sabihin, ang isang tao ay may sapat na nasa loob ng kanyang sarili at hindi kailangang tumingin pa sa labas. Ang sabi sa talata, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all self-sufficiency in all things, may abound to every good work. Ang all grace ay kasama ang panlabas na mga pagpapala, ang pagbibigay ng Diyos sa mga pisikal na pangangailangan ng sagana, upang lagi kang may sapat at may sobra pa upang magbigay sa iba. Ngunit ang pangunahing punto ay ang internal grace, ang panloob na self-sufficiency ng puso. Kahit mayaman ang isang tao sa mga bagay ng mundo, kung wala ang panloob na biyayang ito, mananatili siyang hungkag at makasarili. Tanging ang biyayang ito ang nagpapasaya sa puso at nagtutulak na maging mapagbigay sa iba. Yan ang pinakadiwa ng sinasabi ng apostol dito. Kaya ito ang mahalagang punto para sa atin. Kahit nasa matinding kahirapan ng isang Kristiyano, kung ibinibigay sa kaniya ng Diyos ang panloob na biyayang ito ng self-sufficiency, maaari siyang maging kasing content ng isang taong nasa kasaganaan. Bakit? Sapagkat ang tunay na sufficiency ay hindi nagmumula sa mga panlabas na bagay, kundi mula sa panloob na spiritual grace, ang panloob na pag-iisip na hinubog ng biyayang ito sa ating loob. Makikita natin ito sa mga salita ni Paul kay Timothy, kung saan ginamit niya ang parehong termino upang palakasin ang loob ng mga Kristiyanong kapos sa mga bagay ng mundo. Sa 1 Timothy 6:6-8, sinabi niya, Godliness with self-sufficiency is great gain. Mas malaking pakinabang ito kaysa sa pag-aari ng buong mundo, gaya ng sinabi ni Jesus. Dagdag ni Paul, we brought nothing into the world and we can't take anything out. So if we have food and clothing, let us be content. At ipinangako ng Diyos kahit ito man lamang. Isinabuhay mismo ni Paul ang katotohanan ito. Natutunan niyang maging content kahit siya ay mayaman o dukha.
At makikita natin ang ganitong kaisipan sa lahat ng kanyang mga sulat, kahit nasa harap ng matinding pagdurusa. Sa 2 Corinthians 6, pagkatapos niyang isa-isahin ang lahat ng paghihirap na naranasan niya, binuo niya ang kanyang panlob na pananaw sa verse 10. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. As having nothing, yet possessing everything. Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa parehong turo sa 2 Corinthians 9 at sa paradox sa James 1:2. Count it all joy when you fall into various trials. Ang sinasabi niyang having nothing yet possessing all things ay katumbas ng karanasan ng mga taga-Corinth na always abounding. At nang sinabi niya poor yet making many rich, inilalarawan niya ang isang generosity at spiritual richness na hindi kayang pantayan ng sinumang mayaman o mapagkawang-gawang tao. Kaya ganap na posible para sa isang Kristiyano na mawala ng lahat, ngunit magkaroon ng panloob na kasaganaan na higit pa sa kayamanan ng mundo. At lahat ng ito ay nagmumula sa patient endurance sa gitna ng suffering. Ikinuwento ito ni Paul tungkol sa kanyang sarili habang isinasalaysay ang kanyang mga paghihirap. Kaya't sinabi ni James na ang patience ay magpapaganap sa iyo, perfect and complete, lacking nothing, kahit na nawala na sa iyo ang lahat. Kung tatanungin mo, saan nagmumula ang ganitong klaseng self-sufficiency? Narito ang sagot. Ito ay nagmumula sa Diyos at kay Christ na nananahan sa iyong puso. Kung nasa iyo ang Holy Spirit bilang garantiya ng iyong salvation, kung ikaw ay napabanal sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kung ikaw ay nakakasumpong ng kagalakan sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, at kung ang hangarin mo ay malugod siya, kung gayon nasa iyo ang self-sufficiency na ito. Sabi sa 1 John 4:16, We have known and believed the love God has for us. God is love, and whoever lives in love lives in God, and God in them. Kung totoo ito sa iyo, ibig sabihin, nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo. Para kang isang taong may bahay na napuno ng lahat ng kailangang bagay, kaya't hindi mo na kailangang lumabas pa. Yan ang tunay na kahulugan ng pagiging self-sufficient in Christ. Fratri, ang ikatlong bunga, joy. Ang ikatlong bunga ng patience ay joy. Sabi sa Colossians 1:11, strengthened with all might, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Makikita rin natin ito sa talata na ating pinag-aaralan. Count it all joy. At gayon din sa Romans 5:30, we glory in tribulations, knowing that tribulation works patience. Maaring itanong mo, paano ito posible? Hindi ba't sinabi ng Apostle sa Hebrews 12:11, no chastening seems to be for the present joyous, but grievous. At sinabi ni Jesus, you shall weep when the world shall rejoice. At marami pang ibang katulad nito. Narito ang aking mga sagot. Una, paano magiging joyous ang ating chastening? Ang pinanggagalingan ng iyong joy ay hindi mismo ang iyong afflictions. Hindi, walang tao ang kayang malugod sa mga ito ng mag-isa. Totoo, ang mga ito ay mahirap at masakit gaya ng sinabi ng Apostle. Ngunit ang joy mo ay nagmumula sa pagtingin sa magiging bunga at dulo ng mga trials mo, kung ano ang kalalabasan nito sa huli. At iyon ang dahilan kung bakit mo ito dapat ituring na joy at all joy. Ang magalak dahil sa affliction mismo ay isang bagay, pero ang magalak sa inaasahang bunga o resulta nito ay ibang usapan. Ikalawa, paano magiging joyous ang ating chastening? Kung mapapansin mo, ang ginamit na salita sa talata ay pabor sa atin. Sabi niya, count it all joy, sabihin, ituring mong ito ay joy. Hindi niya sinabing mararanasan mo agad ang joy sa kasalukuyan, kundi kahit wala pa ito, maaari mo pa ring ituring ito bilang joy. Ibig sabihin, bilangin mo ito na may halaga ng joy, ayon sa paliwanag ng maraming tagapagpaliwanag. At sa ganitong paraan, maaari mong gamitin ang iyong judgment upang dalhin ang sarili mo sa kagalakan, at sa isip mo ay ituring mo ito bilang joy, sa tinatawag na appreciative joy, gaya ng tawag ng mga schoolmen, kahit wala ang actual na emotion o passion of joy. Ikatlo, paano magiging joyous ang ating chastening? Si Jesus Christ mismo nang siya ay nagtiis ng krus at habang siya ay nakapako at bago pa man, habang siya ay nasa Garden ng Gethsemane, hindi siya nasa joyous na frame of spirit sa mga panahong iyon pagdating sa passion of joy. Sa katunayan, sinabi niya na ang kanyang kaluluwa ay namimigati hanggang kamatayan. Gayunpaman, sinasabi sa Hebrews 12 na for the joy that was set before him, he did endure the cross. At sa parehong talata, inilalarawan siya bilang huwaran para sa atin.
Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. Ayos lang kung titingin ka sa joy na inilagay sa iyong hinaharap bilang isang tiyak na bagay na inaasahan mo kahit hindi mo maramdaman ang joy habang inaasahan mo pa lang ito. Ika-4, paano magiging joyous ang ating chastening? Maaring hindi mo agad maranasan ang matinding joy sa kasalukuyan. Ngunit kalaunan, sa patuloy na pagsasanay sa patience, ito'y maaring lumago sa puso mo. At ito mismo ang sagot ng Apostle sa Hebrews 12, kung saan pinag-iba niya ang nararanasan for the present at afterward. Sa verse 11, Now no chastening for the present seems to be joyous but grievous. Nevertheless afterward it yields the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. At dahil sa pag-asa ng bunga nito, pinayuhan niya silang itaas ang mga kamay na lupaypay at palakasin ang mga tuhod na nanghihina. Ika-5, paano tayo makakatagpo ng joy habang dumadaan sa discipline o paghihirap? May ilang mga Kristiyano na nakaranas ng tunay na joy habang sila ay nasa kalagitnaan ng matinding trials at maaring mangyari din ito sa iyo. Sa katunayan, maaring magkasabay na umiral sa puso ng isang mananampalataya ang malalim na trials at malalim na joy mula sa magkaibang pananaw. Pinapatunayan ito ni Apostle Peter sa Peter 1:6 kung saan sinabi niya, In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ang pariralang you greatly rejoice ay hindi lamang tumutukoy sa joy sa hinaharap, kundi pati sa kasalukuyan, na ito ay nararanasan ngayon. Kaya't posible ang tunay na inward joy kahit habang ang panlabas mong kalagayan ay puno ng sorrow at paghihirap. Gayon din, sa Colossians 1:11, sinabi ni Paul na may biyaya ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga mananampalataya upang magtiis ng suffering na may patience and long-suffering with joy. Kaya't sinasabi niya rin sa ibang bahagi, Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Binanggit niya ito ng 2 beses, hindi lang bilang kaunting pampalakas ng loob, kundi bilang panawagan na magalak ng buo at tuloy-tuloy sa lahat ng sitwasyon at panahon. At itinakda rin ni Paul ang kanyang sarili bilang halimbawa ng balanse na ito, as sorrowful yet always rejoicing. Kahit puno ng kirot at pagsubok ang kanyang karanasan, ang puso niya ay patuloy na nakakahanap ng joy kay Christ. Pagtatapos ng 3 bahagi. Dito nagtatapos ang 3 bahagi tungkol sa perfect work of patience kung saan tinalakay natin ang mga positibong bunga nito. Sa susunod na session, tatalakayin natin ang natitirang bahagi, Part 4, in its adjuncts of perfection. Abangan mo ito.